Ano ba itong anxiety? Ito yung pagkatakot natin sa future o yung tinatawag nating anticipatory anxiety or future tripping. Yung pinoproject natin yung mangyayari sa hinaharap. At associated ito at connected ito dun sa mga past experiences natin. Pwedeng childhood trauma, pwedeng bad decision sa buhay, or yung belief system na nakasanayan mo sa pamilya, lalong-lala kung broken family ka, or may problema kayo sa pamilya, or biktima ka ng pang-aabuso, so natatakot ka sa future. Iniisip mo na pwede ring mangyari sa'yo yun, which is pwedeng mangyari, pero 90% ng ating pag-aalala sa buhay o takot natin sa buhay, hindi naman talaga nangyayari. Kasi iniisip lang natin, nag-overthink tayo dun sa possible na mangyayari. Kasi takot kang bumagsak sa exam, baka bumagsak ako sa exam, baka malugi ang negosyo ko, baka hindi na ako makapag-asawa, di ba? Baka mabangga ako. So, marami kang worry na hindi naman pa nangyayari, pinoproject mo na. Normal na mag-alala ka sa buhay at lalong-lalo kung ang mga decision mo alam mo naman talagang guilty ka doon at may epekto yun sa kinabukasan. Usually ganoon naman talaga. Pero kung ang pag-aalala mo at matinding takot mo ay nakakaapekto na sa pangaraw-araw na buhay mo, yung pag natulog ka ayaw mo nang gumising kasi natatakot ka sa kinabukasan na ano man yung pwedeng mangyari. So hindi yun maganda. So isa sa mga pwede kong i-advise sa inyo is first, syempre, unahin mo yung relationship mo sa God. Kasi ang Diyos ay talagang sa Kanya ka lang makakakita ng tunay na kapahingahan. Kapag sinabi mong kapahingahan, magkakaroon ka lang ng tunay na pahinga kapag nagtitiwala ka sa Diyos. Ayusin mo yung relationship mo sa Kanya. Kasi siya lang talaga yung pwede mag-alis nun at pwedeng magpapayapa sa isip mo. Pangalawa, mabuhay ka sa present times. Iwasan mo na itali mo ang sarili mo sa nakaraan at ganun din sa hinaharap. Kasi yung nakaraan, tapos na yon, hindi mo na pwedeng balikan. Move on ka na. Huwag rin naman na lagi ka nakatingin sa future na nakakalimutan mong mabuhay dito sa kasalukuyan. Kaya kinocrucifix mo yung sarili mo sa past at saka sa future. Which is may magandang regalo ang Diyos. Every day, binibigyan ka ng buhay para mas maging kapakit-pakinabang ito, maging productive ito. Totoo na ano man ang decision mo ngayon ay makakaapekto sa iyo sa inaharap. Pero gawin mong kapaki-pakinabang bawat araw para wala kang inaalala sa kinabukasan o sa mga darating panahon. Kasi kung ano yung tananim mo, yun yung aanihin mo. Kapag pumunta ka sa sementeryo, makikita mo sa nicho ng tao o doon sa mga patay, nakalagay doon yung date of birth sa lapida, and then may hyphen, tapos yung date kung kailan ka namatay. So yung hyphen na yun nagre-represent sa buhay natin. Paano mo ba kinunsyo bawat araw yung buhay mo? Kapaki-pakinabang ba? Makabuluhan ba? Nakaka-impluwensya ka ba ng tao sa mabuti? So, tingnan mo. So, huwag kang mag-project kung hindi pa dumarating. Kung may mga suliranin ka na dumarating sa buhay, normal yan. Kasi part yan ng magiging puhunan mo o pundasyon mo para maging successful ka sa buhay. Huwag mong isipin na nakakabigat ito. Kasi, God will test you before you bless. Kaya kung humihiling ka ng malalaking bagay, sa Diyos, isipin mo na hindi yun free, may kapalit yun. Kailangan subukan ka at kailangan makita ng Diyos na kapaki-pakinabang ka na mamahala sa mga biyaya niya bago niya ipagkaloob sa iyo. Gawin mo kabuluhan ng bawat araw. Mabuhay ka bawat araw. Pangatlo, mag-exercise ka. Gawin mong busy yung sarili mo. Mag-meditate ka. Kasi kapag busy yung sarili mo, mababawasan yung time mo para mag-isip. Mas magfo-focus ka sa ginagawa mo araw-araw. Malaking tulong yon para mabawasan yung depression mo at ganun din yung pag-aalala mo o yung anxiety mo. Isipin mo lagi na sayang ang bawat araw kung magfo-focus ka sa mga bagay na hindi naman talaga tunay na mahalaga. Mabuhay ka na parang mamamatay ka na kinabukasan para mas maging makabuluhan ang bawat araw mo. At galingan mo na para bang mabubuhay ka ng pang-100 taon. Marami ang buhay, pero parang patay. Kasi naka-crucifix ang buhay nila sa nakaraan at sa hinaharap. Nakakalimutan nila na mayroon palang bawat araw na regalo ang Diyos na dapat ay ginagawa nating masaya at kapaki-pakinabang hindi lamang sa ating sarili, ganun din sa ating mga kasamahan, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating katrabaho, at sa ating lipunan.